Higit 20 barangay sa Etiague, Isabela ang isolated at hindi mahatiran ng tulong. Bukod sa baha, umapaw ang mga ilog at nagpakawala rin ng tubig ang Magat Dam. Live mula sa Santiago City, Isabela, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang sitwasyon dyan? Cheryl, samot-saring pinsala at problema ang tumambad dito sa Isabela matapos nga hagupitin ng magdamag ng Super Typhoon Uwan. Yan ay kahit hindi naman direktang naglandfall dito ang malakas na bagyo. Kagabi, halos mag-zero visibility ang kalsada nang bagtasin namin ang Etiague papuntang Santiago City sa Isabela. Maulan na, mahangin pa, pati ang mga trapal at yero, muntikang liparin. Ang ilang sasakyan, dahan-dahan lang ang takbo. Bandang alas 9 kagabi, mas tumindi pa ang hagupit. Mga kapatid, halos wala ng direksyon yung lakas ng hangin na bumabayo dito sa Santiago City sa Isabela. Sinasabihan din ito ng malakas na buhos ng ulan at mahigit ilang oras na rin itong nararanasan itong hagupit ng superbagyong Uwan dito sa lugar. Kakaba-kaba ang mga residenteng piniling mag-check-in sa hotel. May mga hindi pa nga nakatulog ng maayos. Parang nahirapan akong huminga, parang sumasakit ang dibdib ko, sumisikip pag yung mga hangin ko. Natatakot ako talaga, sir. Sino ba naman hindi matatakot ng ganito? Ang karamihan nanatili sa mga evacuation center. Sa tala ng Isabela PDRRMC, may higit 16,000 pamilya o halos 49,000 na residente ang lumikas. Kinaumagahan, tumambad ang pinsalang iniwan ng bagyo. Nabagsakan ng puno ang isang bahay sa Santiago City. Ilang poste rin ang natumba habang nagkalat sa daan ang mga nilipad na sanga. Mabilis ding pinasok ng tubig ang mga bahay na malapit sa ilog at creek. Kaya ang mga lumikas, inilagay na lang sa bubungan ang mga gamit at damit. Isinili dito sa plastik sa katinakpan ng trapal. Bukod sa ulan, nagpakawala rin ng tubig ang Magat Dam. Kaya naman ganoon na lang ang ragasan ng Cagayan River. Umapaw din ang tubig sa mga overflow bridges gaya sa Etiague. Ang resulta, mahigit 20 barangay isolated ngayon. May ginagawa na rin namang bagong tulay pamalit sa Gukab Bridge. Sa 2028 pa ito target matapos. Wala naman po sila daw problema, wala silang concerns. Meron din mga medical team na naka-assign po sa mga lugar po na yon prior to the typhoon. Worst comes to worst, pwede naman po natin silang padala ng supplies through to our rescue boats. Sa bayan ng Tuaw sa Cagayan, nakunan sa bubong ng bahay ang mag-ina. Natrap sila ng bahain ng lugar kasunod ng pag-apo ng Chico River. Patuloy ang search and rescue operation sa mga apektadong residente. Cheryl, sa ngayon, mataas pa rin daw ang tubig dyan sa Tuaw, Cagayan at mataas pa rin ang tubig dyan sa mismong Chico River. Kaya naman inaasahan na sa mga darating na araw talagang mataas pa rin ang baha dito sa area. Samantala, mabalik ako dito sa Santiago City sa Isabela. Ipakita ko lang sa inyo yung isang talagang nasirang bahay dito sa lugar na nagkalat pa lahat ng mga part ng kisame, mga poste at saka yung mga kahoy at mga puno na itinabi na lamang o ginilid dito sa lugar. Mapapansin ninyo talagang madilim din dito sa area dahil hanggang ngayon wala pa rin kuryente ang mahigit 30 sa mga bayan at lungsod dito sa Isabela dulot ng pinsalang iniwan ng Super Typhoon Uwan. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.